Sophia's POV. Nang nakabalik na ako sa Maynila, hindi na kami nakikita ni Kuya Allen. Hanggat maaari ay iniiwasan ko na siya dahil ayoko na maging hibang sa kanya. Alam ko na nagtataka na siya sa akin dahil nakatanggap ako ng maraming text messages mula sa kanya. Marami akong inaasikaso ngayon dahil binuksan ko ng butik ko. Kaya wala na akong time para sa ibang bagay. Masaya ako dahil naging magandang takbo ng mga pangyayari sa buhay ko. Masaya ako na bumalik na si Ate Maria. Gusto ko siyang makita ulit pero alam ko na hindi pa pwede. Miss Sophia, may bisita ka po, sabi sa akin ng staff ko. Sino? Mi, walang emosyong sad ni Kuya Allen. Kuya? Nautal na sambit ko. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Tanong niya sa akin. Hindi naman kita iniiwasan, busy lang ako sa trabaho ko. Sagot ko sa kanya at itinuon ang atensyon ko sa ginagawa kong sketch ng wedding gown. Really? Tanong niya sa akin na alam kong naiinis siya sa akin. I'm sorry kuya, hindi kasi maganda na close pa rin tayo. Lalo na ngayon naman nanliligaw na sa akin, sabi ko sa kanya. Manliligaw? Kunot noon na tanong niya sa akin. I'm sorry kuya, hindi ko nasabi sa'yo. Ayaw mo na ba akong maging kapatid? Tanong niya bigla sa akin. Don't say that, sabi ko sa kanya. Pero yun ang nararamdaman ko. Inaalisan mo na ako ng karapatan sa'yo. Dahil ba half-brother mo lang ako? Ramdam kong lungkot sa tanong niya. I'm sorry kung yan ang nararamdaman mo pero hindi yan ang nais kong iparating sa'yo. I'm really sorry. Sabi ko sa kanya takmang yayakapin ko siya pero mabilis siyang tumalikod para umalis. Nasaktan ako pero alam ko na mas nasaktan ko siya. Hindi ko intensyon pero nangyari na. Buong araw ako hindi makapagtrabaho ng maayos dahil iniisip ko si Kuya Allen. Kaysa magmukmuk dito sa office ko ay pumunta ako sa company ni Kuya Garrett. What happened? Tanong sa akin ni Kuya Garrett. Nasaktan ko si Kuya Allen, sabi ko sa kanya. Bakit? Kasi iniiwasan ko siya, sagot ko sa kanya. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong sa akin ni Kuya. Kuya, nagsimula na akong umiyak. Bakit? Bakit ka umiiyak? Natatarantan tanong ni Kuya sa akin. Kasi malaking kasalanan ko. Nakakahiya ako. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Pwede mo bang sabihin sa akin para naman maintindihan ko? Aniya sa akin. Mahal ko siya. Hindi bilang kuya ko. Nakayukong sagot ko kay Kuya Garrett dahil nandidiri ako sa sarili ko. I'm sorry kuya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ko. Hindi nagsasalita si kuya at nakatingin lang siya sa akin kaya mas lalo kong umiyak dahil alam ko na pangit na ang tingin niya sa akin. Kaya ba single ka pa rin? Hinihintay mo ba siya? Biglang tanong niya sa akin. Hindi ko siya hinihintay dahil hindi naman kami pwede. Kapatid ko siya at malaking kasalanan tong nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ako single kasi. Kasi ang hirap niyang kalimutan. Ang hirap tanggalin ang pagmamahal ko sa kanya. Umiiyak na sagot ko kay Kuya Garrett. Kailan mo pa siya minahal? 12 years na, sagot ko sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At sobrang tagal na pala. Tanong niya sa akin. Dapat ko bang sabihin sa'yo kuya? Nakakahiya ako diba? Parang batang tanong ko sa kanya. Shh, don't say that. Sabi niya sa akin. Totoo naman kuya, nakakahiya ako. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Walang mali sa'yo, kahit siguro anong gawin ko o ni mami hindi namin may tatagong totoo sa inyo. Sabi niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Anong ibig mo sabihin kuya? Tanong ko sa kanya. Hindi natin kapatid si Allen, ampon lang siya. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Ampon? Oo, gusto kong ilihim dahil nais ko na maging buo tayo. Pero kahit ano palang gawin ko ay hindi ko may tatagong katotohanan na hindi natin siya kapatid at walang mali sa nararamdaman mo. Pero kahit anong gawin natin ay kapatid natin siya sa batas. Legal na kapatid. Saad sa akin ni kuya. Alam ko kuya, kaya ko nga siya iniiwasan kasi tuwing nasa malapit siya hindi ko kayang pigilan ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 12 years ay wala man lang nagbago. Mahal ko pa rin siya. Umiiyak na sabi ko kay Kuya Garrett. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin bunso. Mana ka talaga sa akin, magkapatid nga tayo.
Sabi niya sa akin. Oo kuya, pero sinusubukan ko nang makipag-usap sa iba. Sabi ko sa kanya. Sino? Si Rafi ba? Tanong niya sa akin. Oo, pero friends lang kami. Hindi naman siya nagsabing liligawan niya ako. Sabi ko kay kuya. Maganda't mabait ka. Lahat ng lalaki mamahalin ka. Pero hindi niya ako mahal. Parang batang sabi ko kay kuya. Hindi ka sure. Baka mamaya pareho lang pala kayo ng nararamdaman. Sabi niya sa akin. Malabo yan kuya. Sa dami ng babae niya. Sagot ko kay kuya. Huwag ka nang malungkot at mag-enjoy ka. Matanda ka na at 1 taon na lang ay wala ka na sa calendar. Sabi niya sa akin. Grabe ka naman sa akin kuya. Natatawang sabi ko sa kanya. Nagtatawanan kaming dalawa. I'm really blessed to have a kuya like him. Mahal niya ako at naintindihan niya ako. Dahil 6:00 na ay nagpaalam na ako sa kanya. Magkikita rin kasi kami nila Jessa. Niyaya niya ako mag-dinner kasama ng mga kaibigan namin. Nandito na kami ngayon sa isang restaurant at kumain kami ng dinner. Sofia, sumama ka na sa amin. Palagi ka nalang tumatanggi sa amin. Nakakatampo ka na. Saad sa akin ni Jessa. Sorry talaga Jessa pero hindi talaga ako mahilig pumunta sa bar. Sagot ko sa kanya. Minsan lang naman. Please, birthday ko naman ngayon eh. Kahit ngayon lang. Saad pa niya sa akin. Nakalimutan ko ng birthday pala niya. Ang buong akala ko'y dinner lang naming magkakaibigan. Wala tuloy akong regalo sa kanya. Baka nandun ang kuya ko. Saad ko kay Jessa. Nag-aalala kasi ako na baka nandoon nga siya. Sino? Si Alan ba? Sigurado ako nandun siya pero isuot mo na lang ito para hindi ka niya makilala. Nasa legal age ka na't dapat nga may boyfriend ka na ngayon. Balak mo bang maging matandang dalaga? Masyadong strict ang isa mong kuya. Saad pa ng isa kong kaibigan kaya nagkatinginan na lang kami ni Jessa. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ko ba ang maskara at kung sasama ba ako o hindi. Legal age na ako pero alam ko na mas magagalit si Kuya Alan kapag nakita niya ako sa bar. Alam kong nasaktan ko siya pero ayoko namang ipamukha sa kanya na gusto ko na siyang wala sa buhay ko kahit na hindi ko siya kapatid. Sobrang possessive niya pagdating sa akin. Ano na Sophie, sasama ka na ba? Naiinip na tanong ulit sa akin ni Jessa. Ha? Sabi ko, sasama ka ba sa amin o hindi? Tanong pa niya ulit na para bang nagtatampo. Sige, sasama na ako sa inyo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kinuha ko rin ang maskarang binigay niya sa akin. Naisip ko na wala naman sigurong masama kung magbibigyan ko sarili ko ngayon. Yes, it's time to party. Sa wakas na kompleto din tayo. Sigaw ng mga kaibigan ko. Napangiti na lang ako sa kanila. Thank you Sophie. Bulong sa akin ni Jessa. Dahil sa tagal naming magkakaibigan, ay ngayon pa lang kami magiging kompleto sa galaan. Suot kong isang black na blackless dress ay pumasok kami sa loob ng isang sikat na bar. Nang makita na namin ang iba pa naming mga kasama ay nagsimula na rin ang party. Unang beses kong uminom ng nakakalasing na alak. Pagbibigyan ko muna ang sarili ko ngayon at wala namang masamang mag-enjoy ako. Masaya ako. Ganito palang pakiramdam kapag nandito sa bar. Alam mong uulitin ko pa to. Uminom ako at wala akong pakialam kung malasing man ako. Lumalalim ng gabi't unti-unti na akong nalalasing. Hanggang sa natanaw ko na si Kuya Allen na nakikipag-inuman kasamang barkada niya at may mga babae din silang kasama. Sa inis ko inisang lago ko ang alak na nasa baso ko. Alam ko ng babaerong kuya ko pero ang sakit palang makita na may kahalikan siyang iba. Nakaramdam na ako ng pagkahilo pero hindi ko to ininda. Naglakad ako papunta sa gitna at sumayaw ako. Sumasabay ang katawan ko sa beat ng kanta at sobrang nasisiyahan ako. Nang mapagod na ako, hinanap kong banyo para umihi. Sofia, okay lang yan. Masakit talaga kapag hindi ka mahal ng taong mahal mo. At mas masakit na makita na may iba siyang hinahalikan. Kausap ko sa sarili ko. Lumabas na ako at hindi ko inaasahang hihilahin ako bigla ni Kuya Allen. Hindi ako nagsasalita at nakatingin lang ako sa kanya. Alam ko na makikilala niya ako kapag kinausap ko siya. I like you. We can go to my place if you want. Tanong niya bigla sa akin. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin at bigla na lang akong tumango bilang sagot sa kanya. Hawak niyang kamay ko at inalalayan niya ako na sumakay sa kotse niya. Nang makapasok na siya'y bigla na lang niya akong siniil
na isang mapusok na halik na amoy at nalalasahan kong alak sa labi niya. Bigla ko nawala sa sarili ko. Alam kong mali pero hinayaan ko na ang kininyang labi ko. Biglang nawala ang kalasingan ko. Bahala na, saad ko sa sarili ko. Ang mahalagay mahal ko siya. At ano man ang mangyari ngayon sa aming dalawa ay tatanggapin ko ng buo. Hindi ko naman siya kapatid, kaya pagbibigyan ko ng sarili ko ngayong gabi. Hindi ko alam kung paano kami nakarating ng dalawa sa condo unit niya. Alam ko na lasing si kuya dahil hindi niya man lang ako nakilala. At ako naman inawala ng pagkalasing ko sa halik na pinagsaluhan namin sa loob ng kotse. Bago kami bumaba ay hindi niya tinantanan ang labi ko. Pagpasok pa lang namin sa loob ng unit niya ay siniil niya ako ng isang maalab at mapusok na halik na siyang tinugon ko ng buong puso. Aminado ako na wala akong gaanong karanasan pero sinabayan kong bawat galaw ng labi niya. Ayokong isipin niyang hindi ako marunong. Binuhat niya ako habang hindi naghihiwalay ang mga labi namin dalawa. Nakakapit ako sa leeg niya. Matagal ko nang pinangarap na mahalikan niya at ngayon natupad na. Naging mas agresibo pa ang bawat galaw niya. Nababangga namin ang gamit dito sa loob ng unit niya pero wala kaming pakialam at patuloy lang kami sa paghahalikan. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo, bulong niya sa tenga ko. Dahil sa sinabi niya ako na mismong humalik sa kanya. Sobrang sarap at lambot ng labi niya. Bawat hagod ng labi niya ay mas lalo ko siyang hinahangad. Nagulat ako dahil bigla na lang siyang sinirang suot kong damit. Napaungol ako dahil bumbang halik niya sa pangako pero bumalik din ulit sa labi ko. Shit, your lips is so addicting. Sabi niya tinalikan ulit ako sa labi na mas agresibo pa. Pakiramdam ko'y kakainin na niyang labi ko. Pumasok kami sa loob ng silid niya at binaba niya ako sa kama. Medyo nahihiya pa ako dahil lumantad sa kanya ang hubad kong katawan. Siya ang bukod tanging nakakita ng katawan ko. Tinakpan kong dibdib ko ang pagkababae ko pero kagad din niyang inalis ang kamay ko. You're so hot. You have a perfect body. Ganito bang pakiramdam bago makipagtalik? Ganito rin bang nararanasan ng mga babae niya? May kirot akong naramdaman sa puso ko. Alam ko naman na marami na siyang naikama pero nasasaktan ako dahil marami nang mas nauna sa akin. Pero sinupil kong nasa isipan ko. Gusto kong isipin na ako lang ang babae niya at wala ng iba. Pero sadyang apektado ako sa mga naiisip ko. Hindi ako gumanti sa halik niya sa akin. Kiss me back, baby. Bulong niya sa tenga ko. Shit, you're virgin? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Aalis sana siya pero pinigilan ko siya. Ayoko nang tumigil siya dahil itong nais ko. Nais kong ibigay sa kanyang sarili ko ngayong gabi. Sana sinabi mo sa akin, hindi ako nakikipagtalik sa birhen. Biglang sabi niya kaya natigilan ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko sarili ko. Ibig bang sabihin ay ayaw niya sa akin? Titigil na ba siya? Tanong ko sa sarili ko, bumitiw ako sa pagkakahawa ko sa kanya. Ayoko sa birhen but you're different. Hindi ko kayang tumigil dahil akin ka na lang ngayong gabi. I can't promise you to be gentle but I will try my best. Aniya sa akin. Lumandas ang luha sa mga mata ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Para akong hinahati sa dalawa at hindi ako maintindihan ang nangyayari sa katawan ko. Hindi muna siya gumalaw. Sa tingin ko'y kinukuha pa niya ang tamang tiyempo. Can I move now, baby? Tanong niya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Dahan-dahan siyang gumalaw. Sa unay sobrang kirot pero habang tumatagal ay unti-unting nawawala ang sakit at napapalitan ng kakaibang sarap. Allen, hiyaw ko sa pangalan niya. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko dahil kusa na lang lumabas sa bibig ko ang pangalan niya. We both scream when we reach our climax. Ang buong akala ko'y titigil na siya pero nagpatuloy siya sa paggalaw sa ibabaw ko. Inangkin niya ako sa iba't ibang parte ng silid niya. Napuno ng halinghing ang bawat sulok ng kanyang silid. Inangkin din niya ako sa iba't ibang posisyong alam niya. Hiyaw naming pareho nang marating ulit namin ang paraiso. Humiga siya sa tabi ko at niyakap niya ako. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa nakatulog na siya. Hindi ako pwedeng umabot ng umaga dito. Kaya nang masigurado ko ng tulog na siya ay bumangon ako para umuwi sa unit ko. Naghanap ako ng damit niya at yun ang sinuot ko. Hindi ko inindang kirot at hapdi sa pagitan ng hita ko. Bago ko lumabas hinalikan ko muna siya sa labi. Sorry kuya pero mahal kita. At ang nangyari sa ating dalawa isa sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko. At ililihim ko to hanggang sa mamatay ako.
Bulong ko sa kanya at mabilis kong nilisan ang unit niya. Hinayaan ko na lang ang sira kong damit at maskara doon. Pagdating ko sa unit ko'y nagbihis ako, tinago ko ng mabuti ang damit niya na hiniram ko sa kanya. Sana'y magbunga itong nangyari sa ating dalawa, kuya. Hindi man tayo pwede, may alaala ko na mula sa'yo. Saad ko sa sarili ko. Alam ko na naging desperada ako kagabi, pero tapos na at wala na akong magagawa. Kusang loob kong binigay ang sarili ko kay Kuya Allen. Pinagkaloob ko ng walang pag-aalinlangan at wala akong pagsisisi na naramdaman. Mahal ko siya at kahit sa isang gabi lang ay naramdaman kong pagmamahal niya. Nagising ako kanina na masama ang pakiramdam ko, pero pinilit ko pa rin bumangon kahit na masakit ang nasa pagitan ng hita ko. Halos 1 oras din ako nagbabad sa warm water. Dito sa bathtub ko, I do my research at nakakatulong daw ang maligamgam na tubig para mabawasan ang sakit at pamamaga. Pakiramdam ko'y nalamog ang buo kong katawan. Lumabas na ako sa silid ko dahil dumating ng pagkaing pinadeliver ko. Kuya, nautal na sambit ko dahil nasa tapat siya ng pintuan ko. Kaagad siyang pumasok sa loob at hindi man lang ako pinansin. Hinayaan ko na lang siya. Sakto rin na dumating ang pagkain. Pagpasok ko'y nakahiga siya sa sofa ko. Kumain ka na ba, kuya? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot kaya naglakad na lang ako papunta sa kusina para kumuha ng plato namin. Paglabas ko'y nakatingin siya sa akin kaya naiilang ako. Are you okay? Tanong niya sa akin. I'm fine, kuya. Kain na tayo, sabi ko sa kanya. Inilapag ko sa tabing harapan niya ang mga pagkain. Is that hickeys? Biglang tanong niya na ikinagulat ko. Napalunok ako't hindi ako sumagot sa kanya. Sofia, I'm asking you. Yes, kuya. Nakayo kong sagot ko sa kanya. Where did you get that? Pasigaw na tanong niya sa akin. Last night, nagbar kami nila Jessa. Sagot ko sa kanya. Who did that to you? I don't know. It was a random guy. Sagot ko sa kanya. Are you out of your mind? Ano pong ginawa niyo? Tanong niya sa akin. Nagtalik kami. What the heck? Biglang sigaw niya sa akin. Anong kinagagalit mo, kuya? Legal age na ako and I'm turning 30 this year. And it's normal, sabi ko sa kanya. That's not the point, Sofia. Hindi mo man lang hinintay na ikasal ka bago mo ibigay ang sarili mo. Namumula ng buong mukha niya sa galit. Uso pa ba yan ngayon? Wala naman akong balak na mag-asawa. Gusto ko lang naman magkaanak, sabi ko sa kanya. Sinong lalaking gumalaw sa'yo? Sigaw niya sa akin. I don't know, Kuya Allen. Hindi ko naman kilala, sagot ko sa kanya. Kapag nakita mo ba siya, makikilala mo ba siya? Tanong niya sa akin. Siguro, pero lasing ako. Kaya baka mali rin ako. Basta alam ko gwapo siya, mabango at shut up. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin ng mga bagay na yan. Sigaw niya sa akin. Kumain ka na nga lang, kuya. Sabi ko sa kanya, hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin. Hindi ako sure pero parang may nakita akong lungkot sa mga mata niya. Parang nasasaktan siya. Pero baka nag-aalala lang siya bilang kuya ko. Tumayo siya at lumabas sa unit ko. Naiwan ako mag-isa at nakatingin sa pagkain. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na siya ang kasama ko'y gagawin ko. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya. Kumain na lang ako dahil nagugutom na talaga ako. Pagkatapos ay bumalik ako sa room ko para magpahinga ulit. Pero tuwing ipipikit ko mga mata ko yung mukha ni Kuya Allen, ang nakikita ko. Hindi to maaari. Sigaw ko dahil paulit-ulit kong naiisip kung paano niya ako inangkin. Shit, umiinit ang pakiramdam ko kaya mabilis akong pumasok sa banyo para maligo. Sakto dahil pinatawag ako ni Kuya Garrett sa bahay niya kaya pupunta ako. Habang nasa harapan ako ng vanity mirror ay hindi ko maiwasang uminit ang buo kong mukha dahil sa mga kiss marks na nasa leeg ko. Nilagyan ko to ng concealer para itago dahil sigurado akong gigisahin ako ni Kuya Garrett. Nang matakpan ko na lahat ay bumiyahe na ako pauwi sa bahay ni Kuya. Mahigpit akong niyakap ng pamangkin ko. Anong meron, Kuya? Tanong ko sa kanya. Wala naman, gusto ko lang kayong makasama, sagot niya sa akin. Sorry I'm late. Malamig na sabi ni Kuya Allen at mas nauna pang pumasok sa loob ng bahay ni Kuya Garrett. Problema niya. Nagkibit-balikat na lang ako kay Kuya Garrett. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay dumiretso kami sa my dining area. Hindi ako komportable sa tingin sa akin ni Kuya Allen. Kanina pa kasi siya nakatingin sa leeg ko. At madilim ang anyo niya na para bang kakainin ako ng buhay.
Kung kakain man sana niya ako'y dapat katulad ng ginawa niya kagabi. Shit, tumigil ka, Sofia. Saway ko sa sarili ko. Nag-away ba kayong dalawa? Biglang tanong sa amin ni Kuya. Hindi po, ako na sumagot. Tsk, asik naman ni Kuya Allen. Hindi na kayo mga bata. Kung ano man ang pinagawayan niyo, ayusin niyo. Hindi magandang nag-aaway kayo. Payo sa amin ni Kuya. Bakit hindi mo sabihin ang totoo kay Kuya? Saad niya bigla. Anong totoo? Wala, Kuya. Bakit hindi mo sabihin na pumunta ka sa bar at nakipag one night stand ka sa kung sinong lalaki? Walang parenong sabi niya kay Kuya. Alam mo, matanda na ako at kaya ko na sarili ko. Naiinis na sabi ko. Paano kung mabuntis ka? Gusto mo ba na lumaki ang anak mo na walang tatay? Bakit gumamit ba kayo ng protection? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Alan, calm down. Hayaan na natin si Sofia. Nasa tamang gulang na siya at kaya na niyang sarili niya. Kalmadong sabi ni Kuya Garrett. So ganun na lang yun? Dahil nasa tamang gulang na siya ay pwede na siyang pumunta sa bar at makipagtalik na lang sa kung sinong lalaki? Galit na sabi niya. Nagagalit ka pero ikaw nga tong umangkin sa akin. Ikaw ang dahilan ng pagsakit ng buo kong katawan. Sarap na sarap ka pa nga sa akin. Kung alam mo lang at kung pwede ko lang sabihin kay Kuya, ay baka may bangas ng gwapo mo mukha. Gusto kong isigaw sa gwapo niyang mukha ang mga katagang nasa isipan ko ngayon. I'm done here. Bigla na lang itong tumayo at lumabas na sa bahay. Ako naman ay parang ewan dahil hinabol ko siya. Sumakay ako sa front seat habang hindi ko pinapansin ang masama niyang tingin sa akin. Get out. Utos niya sa akin. Hindi ko siya pinansin. I said, get out. Sigaw niya ulit pero mas kumapit ako sa seatbelt ko. Ginagalit mo ba talaga ako? Tanong niya sa akin. Galit ka naman lagi sa akin. May bago pa ba doon? Tanong ko rin sa kanya. Shit! Bulalas niya na para bang pinipigilan ang galit niya sa akin. Idaan mo na lang ako sa kondo ko. Hindi ka ba nakakaintindi? I said, get out! Sigaw niya sa akin. Stop being childish, Kuya. Kapag ba ikaw may kinamang babae, may naririnig ka ba sa akin? Di ba wala? Kaya hayaan mo na lang ako. Gusto ko ring mag-enjoy sa buhay ko. Sabi ko sa kanya. Pero babae ka. Anong pagkakaiba ko sa mga babaeng naikama mo na? Wala naman, di ba? Nainis na tanong ko sa kanya. Meron, dahil kapatid kita. Sagot niya sa akin. Tama ka, kapatid mo nga ako. Dahil kahit alam ko ng totoo, ay hindi ko pa rin sasabihin sa'yo na hindi tayo magkapatid. Mas okay na ako na lang ang nakakaalam. Para hindi na maging mas komplikado ang sitwasyon natin. Hayaan mo na lang ako na mahalin ka kahit sa sarili kong paraan. Mga salitang tumatakbo sa isipan ko habang nakatingin ako sa kanya. I'm sorry, Kuya. Pangako, yun ang una't huli kong pagpunta sa bar. Isasabay mo ba ako o hindi? Saad ko sa kanya. Isasabay. Kalmado sabi niya sa akin. Inayos kong upo ko at pinikit kong mga mata ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil naramdaman ko na para bang may dumampi sa labi ko. Pero nang idilat kong mga mata ko'y nandito ako sa silid ni Kuya Allen. Bumalik ang mga alaala na meron kami kagabi. Kung paano ko ibinigay sa kanya ng buo ang sarili ko. Gising ka na pala, umuwi ka na sa unit mo. Hindi ka pwede dito. Dahil may bisita akong darating, malamig na sabi niya sa akin. Sino? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. My girl. Sagot niya sa akin na nagbigay ng matinding kirot sa puso ko. Mabilis akong bumangon at hindi na ako nagpaalam sa kanya. Malaman pa kaya ni Allen na siyang lalaking nakasama ni Sofia? Ano kayang mangyayari kay Sofia? Dahilan para ikabahala ni Allen. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.